Su Xiao, maaari na ba tayong magsimula? Ikaw ay naipasa sa kwento ng tunay at peking mayaman. Bilang peking mayaman. At naging masama ang iyong mga gawa. Pinakamalaking kontrabida. Pinakamalakas na sistema ng kontrabida. Matagumpay na na-link. Gawin ang wall slam kay Jining Shuang. At ipagawa sa kanya na maghubad. Gantimpala perpektong paningin. Ito ba ay hindi kapatid ng isa sa mga pangunahing tauhan? Sa orihinal na akda, siya ay nagpakamatay dahil sa pagdungis ng orihinal na may-ari. Dahil dito, nagalit ang lalaki sa orihinal na may-ari. Si Su. Darating na ba siya? Professor Jai, tanggalin mo ang damit mo. Simulan na natin. Kung gusto mo, pwede akong maghubad. Pero kailangan mong ipangako sa akin na pipirmahan mo ang 10 milyong kontrata para sa pamilya G. Nasa iyo na yan. Natapos na ang misyon. Ibinigay na ang gantimpala. Talagang kahanga-hanga ang sistema. Malabo ang paningin ng orihinal na may-ari. Diretso na itong gumanda. Professor Jai. Bakit ka pa rin nag-aalis ng damit? Alam ko na. Gusto mo bang akitin ako? Hindi ko inakala na ganito ka pala. Hindi ba ikaw ang nagsabi na mag-alis ako? Kung gusto mong pumirma ako ng kontrata, pwede. Kailangan mong ipakita ang tunay mong kakayahan. Huwag ka nang gumawa ng mga hindi tamang paraan. Wala akong ginawa. Wala kang ginawa. Sige, magsimula na tayo. Salamat po, Professor J. Nakaayos na ako ng tao. Sasamahan ka nilang pauwi. Salamat. Salamat. Kahit na. Sa disenyo at paggawa ng lock, kahit na. Sa disenyo at paggawa ng molde. Wala siyang ginawa sa akin. Walang ginawa sa akin ang disenyo ng modelo. Paggawa ng disenyo ng modelo. Talaga bang gumastos siya ng 10 milyon? Talaga bang para lang sa pagkuha sa akin, 13 taon na kurso sa mga materyales? Talaga bang para lang sa pagkuha sa akin, isang kurso sa disenyo ng sining 13 taon na mga aklat-aralin? Para ba sa pagtuturo sa kanya ng remedial na klase? Para ba sa pagtuturo sa kanya ng remedial na klase, isang kurso sa disenyo ng sining 13 taon na mga aklat-aralin? 13 taon na mga aklat-aralin sa kurso sa disenyo ng sining. Liu Ruyan. Sa panlabas, siya ay tagahanga ng orihinal na bida na nanliligaw. Pero sa labas, sinasabi niya na ang orihinal na bida ang nanliligaw sa kanya. Sa bandang huli, habang niloloko niya ang orihinal na bida para sa pera, kasama naman siya palagi sa tabi ng male lead. Nag-aapoy ng apoy. Kuya Sulang. Ngayon ang kaarawan ko. Makakapunta ka ba? Sige lang. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Grabe naman. Anong pinapakitang kawawa mo dyan? Inutusan mo ang kapatid mo na makipag-ugnayan kay Sulang para sa isang transaksyong pinansyal at sexual. Hindi ba? Si Sulang ay humingi lang ng tulong sa kapatid ko sa kanyang mga aralin. 10 milyong bayad sa tutoring. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Parang usok. Si Sulang na lalaki. Kailan ba talaga siya darating? Hindi naman pwedeng. Hayaan kaming maghintay ng ganito katagal. Sobrang labis naman. Kahoy. Kailangan niyang ipaghintay ako sa kanya. Maghintay pa tayo ng kaunti. Siyamyuan. Pasensya na. Ito ay regalo para sa lahat na inihanda. Anong ibig sabihin nito? Kaarawan ni Ruyan. Nagbigay ka pa sa amin ng pera ng patay. Tanggapin nyo. Sinabi kong tanggapin nyo. Sulang. Ginagawa mo ito. Hindi ka ba natatakot magalit si Ruyan?
Dahil lang sa kanya. Isang anak sa labas. Sulang. Kuya Sulang. Nakikiusap ako, wag mong. Ikwento sa iba ang tungkol sa pinagmulan ko. Bakit? Ngayon mo lang ako. Tinawag na Kuya Sulang. Di ba sinabi mo dati, na ako ang iyong manliligaw? Ako, si Kuya Sulang. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba gusto mo ako? Basta huwag mo lang sabihin sa iba. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Kahit ano pwede. Kahit anong gawin pwede. Bagamat ang babaeng ito ay isang illegitimate na anak, pero kahit paano, isa siyang bahagi ng pamilya Liu. Sa hinaharap, maaaring magamit siya. Kung ganoon, gusto kitang. Ano ang gusto kong ipagawa sa'yo? Lumabas ka na agad. Sige na, hanggang dito na lang muna ngayon. Tandaan mo ang sinabi mo. Ah, tama nga pala. Isasama ko na si Jichu King. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Huwag kang magmukhang, parang may tigas na dumi. Ikaw, walang hiya ka. Walang hiya ka. Sulang. Ikaw. Totoo ba? Talaga bang gaya ng sinabi nila? Na ganun nga. Kasama ang ate ko. Nagkaroon ng transaksyong pera at laman. Paglabas ng misyon, aminin na kasama si Jining Shuang. Nagkaroon ng transaksyong pera at laman. Premyo na 1,000,000. Kailangan lang aminin mo. Ang simple lang nito. Tama. Totoo, nakipagtalik ako sa kanya. Sa usapang pera at katawan. Sulang. Muday. Puno. Lalaki. Pupunta ako. Pangunahing tauhan ng nobela. Tunay na anak ng supamilya. Paano siya nandito? Kuya Linyi. Huwag kang matakot. Napakabuting tao ni Ate Ning Shuang. Nagawa mo pa siyang tratuhin ng ganoon. Hindi kita palalampasin ngayon. Sandali lang. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Ang pamilya Lin namin, hindi natatakot sa pamilya Su ninyo. Walang makakaligtas sa'yo ngayon. Kayong dalawa. Nagsanib para apihin ako. Bitawan mo. Siyempre ikaw, ang unang sumira kay Ate Ning Shuang. Nakita mo, di ba? O sabihin mo, nakita mo. O sabihin mo, o may iba pa bang tao na nakakita sa akin na nilapastangan. Naiintindihan ko na. Kayo talaga, hindi interesado sa katotohanan. Gusto nyo lang ng dahilan. Para yurakan ako. Hindi tama. Ikaw, mismong umamin na. Dinuwisan mo si Ate Ning Shuang. Kung hindi mo ginawa yan, bakit ka umamin? Muday. Kung sasabihin ko, na hindi ko ginawa, naniniwala ka ba? Kayong mga tao, sobrang labis na ito. Wala ba kayong kahit kaunting kakayahan na makilala ang tama at mali? Talagang sobrang nabigo ako. Lalo na ikaw. Kakatulong ko lang sa iyo. Ganito mo ako tinrato. Natapos na ang misyon. Nakatanggap na ng 10,000,000. 10,000,000. Nasa kamay ko na. Nagkamali ba ako? Talaga, kay Kuya Sulang. Hindi ko rin alam ito. Sasama na kita pa uwi. Pagdating ng panahon, tanungin mo si Ate Ning Shuang. Malalaman mo na. Hindi naman talaga. Nagkamali kay Sulang, di ba? Hindi pwede. Bukas, tiyak na. Mag-aalok ako ng tawad sa kanya. Kuya Linyi. Sabi ni Sulang, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Nabiktima tayong lahat. Ano? Nagtanong ka na ba kay Ning Shuang? Ganong salita. Talagang hindi ko masabi. Pero habang naglalakad ang ate, parang may kapansanan. Mahal na mahal. Hindi ko siya mapapatawad. Muday. Muday. Sulang. Bakit nandito na naman siya? Sobrang malas. Huwag mo siyang pag-usapan sa likod.
Narinig ko na si Beauty J. Ay dahil lang sa tiningnan siya ng masama. Kaya't kinuha niya ang kapatid niya. Si Professor Jai. Mga salita ng paghingi ng tawad. Hindi na kailangan. Hindi ko kailanman. Sinasisi kayo. Ngunit, parang, may maling pagkaintindi sa akin. Maaari mo bang ipaliwanag? May nagawa ba talaga ako? Kay Professor J. Cutie. May sakit ka ba? Sino to? Naglalakas loob na galawin si Sulang. Hindi mo alam. Ito ay, bagong transfer na estudyante. Lin Yi, heir ng pamilya Lin. Sinasabing may kapangyarihan, na hindi kayang talunin ng pamilya Su. Ngayon, masama ang lagay ni Sulang. Sulang, akala mo ba, parang kahapon lang, niloloko mo ako. Ngayon, hindi kita palalampasin. Tama na. Kahoy. Tama na. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ate Ning Shuang. Siya. Nakakainis. Sa susunod na may oras, tiyak na mag-ensayo ako. Natapos ang sistema. Inilabas ang misyon. Paluin si Lin Yi sa puwit sa harap ng lahat. Gantimpala, kahusayan sa laban. Ayos lang, sistema. Ano man ang isipin, mangyayari. At saka ang misyon. Napakadali lang. Pasensya na, Su Xiao. Tungkol sa bagay na ito. Tiyak na. Magbibigay ako ng paliwanag sa iyo. Walang kailangan ipagpilitan. Ang cute na ito. Hindi naman malaking halaga ang pera na iyon. Ako na ang magbabayad para sa iyo. Sige na, Xiaoyi. Alam ko ang kalagayan mo. Hindi rin naman maganda. Siya. Wala naman siyang ginawa sa akin. Huwag kayong magpakalat ng chismis. Umalis na muna tayo. May sakit ka ba? Siniraan niya ako kanina. Kaya kumuha lang ako ng kaunting interes. Hindi naman sobra, di ba? At saka, isa kang lalaki. Bakit ka nagkakaganyan? Wala lang. Wala lang. Totoo naman. Medyo ang reaksyon ni Lin Yi ah. Parang namula si Lin Yi. Grabe naman. Kanina lang naman ako. Nagulat lang ako dahil sa iyo. Sige na, Xiaoyi. Tara na. Pasensya na, Su Xiao. Natapos na ang misyon. Natapos na ang misyon 08 Husan. Naibigay na ang gantimpala sa mastery ng pakikipaglaban. 12-08, ika-21 ng buwan, Xing Husan. Bukas ay kaarawan ng ate. Ang orihinal na may-ari ay may problema sa isip. Sobrang masama ang relasyon sa pamilya. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Upang makabawi. Sulang. Ikaw ba ay mag-isa? O maghihintay ka sa mga kapatid ko? Pagsasampalin kita. Baka dalhin pa kita. Itong batang may balat na makinis. Hindi alam kung anong hitsura ng sugat. Na nagbukas ang balat at laman. Gusto kong makita siya. Na nakaluhod at humihingi ng awa. Walang ganitong eksena sa orihinal na kwento. Gusto kong makita kung ano talaga ang gusto nilang gawin. Tara na. Magtuloy na. Daan na. Maging tapat ka. Hindi pumayag ang pamilya Liu. Bigyan ng aral ang babaeng ito. Narito ako, boss. Tinitiyak kong masisiyahan ka. Maliit na prinsesa, huwag kang matakot. Maging mahinahon ako. CJ, mag-ingat ka lang. Bata pa siya. Sobrang sama. Sa wakas, nandito ka na. Alam mo na. Dapat mas marami ito kaysa sa iyong nakababatang kapatid. Kahit kaunti. Ikaw walang kwentang mayaman. Anong silbi ng nakatakas ka? Gusto pa niyang mag-isa. Labanan tayong apat ah. Gusto pa. Labanan tayong apat ah. Hayaan mo akong gawin. Boss. CJ. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Sabay tayong pumunta.
Sabihin mo na. Sino ang nag-utos sa inyo? Ang eldest son ng Song family. Si Song Wai. Gusto niyang gamitin ka para i-threaten ang iyong ate. Su Xiao. Alam ko na. Iyan na ang lahat. Huwag mo na akong parusahan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, okay ba? Hindi ba siya naghihintay sa orihinal na may-ari? Bago niya kunin ang yaman ng Su. Hindi ba't siya iatakihin ang Su? Tangina mo. Okay ka lang. Bro. Kailan ka? Naging ganito kagaling. Sinalba kita. Wala ka man lang reaksyon. Anong reaksyon ito? Sapat na ba? Kung hindi sapat, hindi ka tunay na kaibigan. Sa orihinal na kwento, hindi mo ba ako minamaliit? Bakit biglang lumapit ka sa akin? Magre-report ka ba sa pulis? May kailangan akong gawin, aalis na ako. Sulang. Kung gusto mo, pwede mo akong tawagan anumang oras. Hanyan. O kaya ay ipagpaliban mo ang oras ng bagong produkto sa press conference. O kaya, hindi mo na makikita ang kapatid mo. Bibigyan lang kita ng 5 minuto para mag-isip. Song Guia, talagang napakabobo mo. Alam ng lahat, ako at ang aking walang silbi na kapatid, hindi maganda ang relasyon. Nangahas ka pang gamitin siya para takutin ako. Sige na. Ang iyong walang silbi na kapatid ay talagang walang silbi. Kailangan kong maghanap ng tao agad. Tapusin mo siya. Song Guia, naglalakas loob ka. Mukhang mahalaga talaga sa iyo ang kapatid mo. Sa tingin ko. Ganito na lang. Samahan mo ako ngayong gabi. At ibibigay ko. Pinalaya na ang kapatid mo. Ikaw, gusto mo ba? Naregaluhan kita ng baboy. Walang sagot. Gusto mo ba? Naregaluhan kita ng baboy. Sa orihinal na kwento. Su Hanyuan, kaya pala naantala, ang oras ng bagong produkto na ilulunsad. Yun pala, siya pala ang may kagagawa nito. Xiao lang. Ayos lang ako. Pasensya na. Noon, hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Akala ko ay may paboritismo ang mga magulang. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ngayon naiintindihan ko na. Lahat ito ay para sa aking kabutihan. Maliit na alon. Wag na. Wag na. Nandito ako. Ibig sabihin sila ay nasa ilalim ng kontrol ko. Ang galing mo, Sulang. Maghintay ka lang. Papalagpasin ba kita? Sulang. Anong balak mo? Ako ang panganay ng pamilya Song. Tinamaan mo ako. Ang pamilya Song, hindi ka pababayaan. Hanyuan. Hindi mo ba papayuhan si Sulang? Ipinapahayag ang misyon. Patawarin ang kapwa kontrabida. Na si Song Guia. Gantimpala, isang proteksyong jade pendant. Parang, may punto ka. Hintayin mo. Moktay. Mukhang may katotohanan. Sabi ko na nga ba, tayo ang mga pamilya ng Su at Song. Sa loob ng 100 taon, walang dahilan para sa ganitong bagay, na masira ang ating pagkakaibigan. Si Song Xiao. Pero ako ay nahuli ng mga tauhan mo. Ang puso kong ito ay kailangan ng kabayaran. Dapat lang. Ito. Isang card na nagkakahalaga ng 10,000. Ay ituring na. Pampbawi, Su Xiao. Gumawa ka na. 1,000,000, 1,000,000. Dapat ito ang card na ito. Kanina, gusto ko sanang ibigay sa'yo. Yung card na iyon. Bakit di ka pa umaalis? Kailangan ko bang ikaw ang anyayahan? Hindi na kailangan. Ako na ang lalakad. Natapos na ang misyon. Gantimpala, amulet na pananggalang. Naipadala na. Sundan mo siya. Saktan mo siya. Sulang. Narito ang 10,000,000. Narito ang 1,000 kwarta. Gamitin mo ito. Kahoy. Naghihintay. Talagang hindi nagkamali sa orihinal na kwento. Paboritong kapatid na baliw. 10,000,000 ibinibigay lang ng ganon. Kailangan mong malaman. Noong una, si Jining Shuang. Para sa 1,000,000 yuan. Hindi nag-atubiling.
Ibenta ang sariling katawan. Kuya, ngayon may pera na ako. Kapag wala na akong pera, siguradong hihingin ito sa'yo. Sige na. Sige, magtrabaho ka muna. Mag-ingat ka sa sarili mo. Mas maganda pa rin kung nakasuot ng contact lens. Anong klaseng panahon ito? Bakit bigla na lang umuulan ng niyebe? Professor Jai, ayos ka lang ba? Sulang. Sabihin mo na. Anong nangyari? Muday. Muksing. Nawalan ako ng pera dahil sa panloloko. Ang taong ito ay ang pangmatagalang kasosyo namin. Hindi ko inasahan na siya ay tatakbo na may pera. Akala ko ay may ibang bagay. Ganito lang. Nasaan ang pera? Tutulungan kitang maibalik ito. Totoo ba? Tutulungan kitang mabawi ang pera. Pero, Professor Jai, sa tingin ko, mas bagay ka talaga sa pananaliksik. Ang pamamahala ng kumpanya. Huwag mo na lang gawin. Pero ang kasaysayan ay, ang aking mga magulang, ang kanilang buong buhay na pinaghirapan. Ginoong Professor, talagang medyo tanga ka. Bakit? Kailangan mong gayahin ang iyong mga magulang, na gawin ang lahat ng personal. Hindi mo ba naisip na kumuha ng isang tao para pamahalaan ang kumpanya mo? Maging isang relax na boss na lang. Tama nga naman. Hindi ko pa naisip noon. Professor Jai. Yun. Kung gusto mo, magsaing ka muna. Baka magkasakit ka. Pero, wala akong malinis na damit. Madali lang yan. Maraming damit ng babae. 7. Sige, maligo ka na. Pupunta ako para kunin ang mga damit na papalit. Sisi ko na lang ang dating may-ari na maihilig sa mga damit ng babae. Kaya't hindi ko naiwasang masabi ito. Sige na. Sulang. Itong palda, parang medyo maikli. May mas mahaba ba? Wala. Ito na ang pinakamahaba. Akala ko. Akala ko gusto mo ang ganitong estilo. Alam ko na. Professor Jai. Yung, kanina. Tinawagan ko na, para tulungan kang mag-imbestiga. Nasaan ang pera? Sa ilang araw, dapat ay makakabalik na ito. Salamat sa iyo. Kaya maaari na ba tayong magsimula ng seryosong usapan? Pwede bang maghintay pa ng ilang araw? Hindi pa ako handa. Maghintay ng ilang araw. Paano naman iyon? Handa na ako. Hindi na ako makapaghintay. Bakit ganito siya? Pero marami siyang natulong sa akin. At gwapo rin siya. Binigay sa kanya. Hindi rin ako talo. CJ. Sige, halika na. Buhay. Kahoy. Maghintay. Sige, halika na. Hindi. Ikaw. Professor Jai. Ang ibig kong sabihin ay gawin ang mahalagang bagay. Ang tinutukoy ko ay mag-review ng aralin. Mahalaga ang oras. Bihira ang pagkakataon. Ano na naman ang iniisip mo? Ang saya talagang mang-asar sa kanya. Inilabas ang misyon. Gantimpala, formula ng Yulian Cream. Umuwi ka na, sistema. Sa aking kasalukuyang anyo. Kung makakasalubong ko si Jining Shuang. Kapag nalaman ito ni Linyi, siguradong magagalit siya. Akala mo si Jining Shuang
Ay pinilit ko. Kaya. Magsimula ka sa 50. Sa pahina 53. Ayos na. Ganito na lang tayo ngayon. Mag-aayos ako ng tao. Ihahatid kita pa uwi. CJ. Sulang. Kahoy. Sulang. Hindi. Tama na kayong dalawa. Pasensya na. Sulang. Kahapon, nagkamali akong akusahan ka. Hindi ba't narinig ko ng tama? Bakit siya humihingi ng tawad kay Sulang? Mukhang ang ibig sabihin nila ay, hindi ba? Talaga bang walang nangyaring transaksyon sa pagitan ni Sulang at ni Professor Jai? Tungkol sa pera at katawan. Hindi siya talagang magbabayad ng 10 milyon para sa remedial class. Mundo ng mayayaman. Hindi namin naiintindihan. Sinabi na sa akin ni Ate Ning Shuang. Sobrang tinutulungan mo siya. Nag-aalala ako na may masama kang iniisip. Pasensya na. Walang anuman. Sanay na akong laging hindi maintindihan ng iba. Pero ganito kasi. Huwag ninyong saktan ang iba. Dahil lang ayaw ninyo sa akin. Alam ba ninyo na ang mga sinasabi ninyo magdudulot ng malaking pinsala kay Professor Jai? Gaano kalaki ang pinsalang ito? Bakit parang si Sulang ay kumikislap? Kaya pala, mula simula, iniisip niya ang tungkol sa kapatid kong babae. Ako. Pasensya na. Ayos na. Hindi na kita sinisisi. Hindi mo lang nagawa ang isang pagkakamaling ginagawa ng lahat. Sulang. Ano man ang mangyari, mali ako sa pag-akusa sa iyo ngayon. Pasensya na. Talagang puno ng katarungan, ano? Madali lang. Linyi. Hindi ka makapaniwala na nakikipag-usap ka sa isang walang kwentang mayaman. Inilabas ang misyon. Tumulong kay Lin Feng. Pahiya si Linyi sa harap ng lahat. Gantimpala, kakayahang hindi malilimutan ang nakita. Kanina, sa harap ni Linyi, nagpakita ako ng magandang impresyon. Kaya binigyan ako ng sistema ng ganitong gawain. Pero, ang gantimpala, sobrang nakakatukso naman ito. Lin Feng, ano mang gawin ko? Wala kang karapatang makialam. Kung ganoon, umalis ka na lang. Isa ka lang ampon. Akala mo kung sino ka na. Sinasabi ko sa'yo, sa paningin ko, isa kang aso. Ano? Si Linyi pala, ampon lang ng pamilya Lin. Sulang, ano bang hinahanap mo? Young Master Lin, kung hindi ako nagkakamali. Ikaw at siya, mula sa Haicheng patungong Yuncheng. Hindi ba't para palawakin ang negosyo? Ito ay isang paligsahan. At ang resulta ng paligsahan na ito, ang magpapasya kung sino sa inyo, maaring maging tagapagmana ng pamilya Lin. Na tagapagmana. Feng kailangan mong manalo, yung batang Linyi. Kung hindi, talagang gagawin ng iyong ama, tagapagmana ng pamilya Lin, na ipasa sa kanya. Talagang, sinabi ng nanay na ito. Kaya naman, anong kinalaman mo dito? Malaki ang kinalaman nito. Ano ang aking pagkakakilanlan? 3 pangunahing pamilya ng Yoncheng. Isa sa mga ito ay ang ikalawang anak ng pamilyang Su. Basta't may isang salita ako. Gusto mong talunin si Linyi, hindi ba't napakadali lang? Muday. Hindi tama. Ikaw ay isang hindi kinagigiliwang batang mayaman. Anong karapatan mo? Nadiktahan ang desisyon ng pamilya Su. Ay. Sinong nagsabing hindi ako kinagigiliwan? Ganito na lang. Bigyan mo ako ng 20 milyong piso. Tutulungan kitang makipag-ugnayan sa kapatid ko para makipagtulungan siya sa iyo. Ano? 2 milyon. Nabaliw ka ba? Medyo sobra na yan. Sobra na ang 1 milyon. Hindi pwede yan. Pupunta ako kay Linyi para makipagtulungan. CJ. 2 milyon, ayos lang ang 2 milyon. Pero kailangan mo munang pangakuan ako. Kausapin mo muna ang kapatid mo. Sige na. Linyi, katatapos lang sumagot ni Sulang sa akin. Na pumayag na kumbinsihin ang kanyang kapatid na babae na makipagtulungan sa akin. Sa laban na ito, tiyak na matatalo ka. Tama ang sinasabi ng iba. Ikaw, isang illegitimate child. Anong karapatan mo? At sa tunay na anak, na nag-aagawan sa mana. Napakawalang hiya. Sulang. Talaga namang nagkamali ako sa'yo. Sila,
Ano ba ang sinasabi nila? Bakit hindi ko maintindihan? Ako rin. Pero may punto si Sulang. Talagang totoo iyon. Ang ampon at ang tunay na anak. Nagtatalo sa mana. Sobrang labis naman iyon. Tama nga, Kuya Linyi. Tara na. Muda. Muda. Natapos na ang misyon. Kakayahang hindi malimutan. Naipamahagi na. Ito ang kakayahang hindi malimutan. Kahit na naaalala pa ang mga nakaraang alaala. Talagang kahanga-hanga. Ngunit, ngayon, siguro galit na siya sa akin. Sige na. Mahaba pa ang oras. Ginoong Lin, hintayin mo ang balita ko. Ek, bumalik ka na. Xiao lang. Bakit nandito ka? Ek, maligayang kaarawan. Salamat sa iyo, Xiao lang. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na natanggap ko kailanman. Kain na tayo. Tingnan mo kung paano ko niluto. Walang problema. Xiao lang, magaling ka palang magluto. Tikman mo ito. Masarap din ito. Ek, tama nga. Xiao lang. Isang buwan na lang. Babalik na sina mama at papa sa bansa. Pagdating ng araw na iyon, sabay tayong sumalubong sa kanila, pwede ba? Pagdating ng araw na iyon, sana sinabi mo sa akin ng maaga. Kumain ka na. Iniinom ko ito para sa iyo. Maligayang kaarawan. Salamat. Tagay. Xiao lang. Kung hindi, dito na lang. Dito ka na lang, ate. Ayoko, ate. May remedial class si Professor Jai. Mag-ingat ka sa daan. Yung maliit na alon. Pasensya na. May lagnat ako. Bukas, hindi kita matuturuan ng makeup class. CJ, naiintindihan ko. Mission, ipinahayag. Pumunta sa bahay ni Jining Shuang. At sa 2 araw ng weekend, manatili sa bahay niya. Gantimpala sa kasanayan sa medisina. Kahoy. Sulang. Bakit ka nandito? Professor Jai, mukhang wala ang kapatid mong babae sa bahay nitong mga nakaraang araw. Tama ba? Kaya nitong mga nakaraang araw, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na kailangan. Nakapunta na ako sa doktor. Paano naman pwedeng mangyari yun? Ikaw ang isang guro na pinasok ko ng 10 milyon. Na inarkila ko. Kung magkasakit ka, yung pera ko dito. Sino ba ang hihingin ko? Tama na. Baka sabihin mo. Natatakot ka ba na? Gagawin ko sa'yo ang anumang. Ako, wala akong. Wala naman, ayos na. Sige na. Mabilis, bumalik ka na sa kama at humiga ka. Gagawan kita ng merienda. Bakit siya? Napakabait sa akin. Hindi naman.
Hindi kaya siya ay may gusto sa akin. Nasa ilalim ka ng kumot. Hindi ka ba natatakot na mabilaukan? Wala akong ganun. Professor Jai, bakit parang mas pulang-pula ang mukha mo ngayon? Wala akong ganun. Sinasabi mo lang ang hindi totoo. Ganun ba? Ibigay mo sa akin. Lumabas ka muna. Pagkatapos mong kumain, matulog ka na agad. Ah, tama pala. Saan ako matutulog ngayong gabi? 2 lang ang kwarto sa bahay namin. Matulog ka na lang sa kwarto ng kapatid kong babae. Huwag mong galawin ang mga bagay niya. CJ. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Masarap. Hindi ko inasahan. Si Sulang ay isang binata. Magaling ang kanyang kakayahan. Su Xiao, nahanap mo na ang taong hinahanap mo. Ayos. Ipadala mo sa akin ang address. Dalhin mo siya dito. Muday. Jai Ning Shuang, may utang ka sa pamilya namin. Kailan mo ito babayaran? Tita, humakbang ka. Wala na akong pera. Ngayon talaga. Maghintay ka pa ng ilang araw. Hintayin mo akong ibigay ang sahod. Agad kong ibabalik ang 50,000 sa'yo. Huwag kang mag-imbento. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nakipag-sleepover ka sa isang mayamang binata at binigyan ka pa ng 10 milyon. Agad mong ibalik ang utang mo sa akin. Ibabalik mo sa akin ang 500,000. Wala akong ganun. At saka, ang utang mo sa akin ay 5,000 lang. Kailan? Naging 500,000 na. Yung utang mo sa akin na matagal na. Hindi ba dapat walang interes? Sabi na nga, may milyon ka na. Magpakita ka naman ng konting paggalang sa akin. Anong nangyayari? Magkasama pa kayong matulog ng kaunti pa. Baka sakaling, umabot na kayo ng 1 bilyon. Itong 5,000 piso. Ang pera niya. Babayaran ko siya. Ikaw na ang malaking binata, di ba? Sobrang magarbong gumastos. Pero, kulang pa ang perang ito. Utang niya sa akin. Pero 500,000. Nagsasalita ka ng kalokohan. Siyempre, 50,000 lang. CJ. Sasagutin mo ako ng isang tanong. Yung pera sa card na ito ay sa iyo lahat. Tanungin mo. Basta alam ko. Ipinapangako kong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Noong panahon na iyon, paano ka nakipagsabuatan kay Suksuan? Para saktan ang mga magulang ni San. Phew. Noong panahon na iyon, ikaw at si Suksuan. Paano kayo nagsabuatan? Para saktan ang mga magulang niya. Sa orihinal na akda, si Linyi ay sa nobela. Sa kalagitnaan palang natuklasan ang lihim na ito. Pero noong panahong iyon, si Jining Shuang ay matagal nang tumalon mula sa gusali at nagpakamatay. Tiya. Totoo ang sinabi niya. Ako ang iyong pangalawang tiyahin. Naniniwala ka sa estrangherong ito, hindi sa akin. Huwag mo na akong kontakin sa hinaharap. Ginoo. Nandito na ang tao. Ning Shuang, pasensya na. Dapat hindi ako nagpakasangkot sa pera noon, na nagdulot ng pinsala sa mga magulang mo. Siya ang dahilan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Zuksuan, huwag kang magbitiw ng mga salita na hindi mo kayang panindigan. Maniwala ka, sisirain ko ang bibig mo. Mabaho kang babae, kung hindi dahil sa iyong panlilin lang. Sana ako at si Lauji, na magkasosyo, sa loob ng maraming taon. Paano ko naman maaatake siya? Ito. Lahat ito ay paninirang puri at paninira. Ikaw, maliit na mahal. Hahayaan mo akong saktan. Makikipaglaban ako sa'yo. Ipadala sila sa kulungan. Huwag, Sir Su. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako ay inosente at nainis ako. Huwag niyo akong hawakan ng ganyan. Su.
Ayos ka lang ba? Sulang. Salamat sa iyo. Kumusta? Pumayag ba ang ate mo? Walang problema. Ipinadala ko sa iyo ang address. Professor Jai. May kailangan akong gawin, lalabas ako saglit. Babalik ako mamaya. Magpahinga ka muna. CJ. Sushaw. Talagang pumayag ang kapatid mo. Siyempre. Ito ang kontrata. Tingnan mo. Ito si Attorney Wang. Tungkol sa kontrata, hindi ako masyadong sigurado. Kaya inimbitahan ko siya para tumulong. Lynn, walang problema sa kontrata. Ngunit may isang bagay na hindi ninyo kayang maihatid sa oras. Kaya't magkakaroon ng bawas na 200,000. Ano nang ikinababahala? Kami sa Lynn, hindi ba kayang maghatid ng kaunting kalakal? Hindi ba kayang bayaran? Hintay, magtanong. Ito ang dati ng 20 milyon. Kung ganoon, masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoong Su. Sige, mag-ayos ka muna. Uuna na ako. Mukhang magkakaroon tayo ng magandang palabas. Bitawan mo ako. Isang mabangis na babae na nagtatangkang magpakadali sa isaharap ko. Hindi pa ba siya maupo at uminom? Kung hindi, ako na lang ang makikisama sa iyo uminom. Sino ka ba? Sulang. May lakas ka pa talagang. Magpakita sa harap ko. Yung huling usapan natin. Hindi pa tayo tapos doon. Ano? Nagtrabaho ka na lang bilang waiter. Hindi namang huli ng mga lalaki. Hindi naman ako kailanman ng huli. Sige na. Isa lang ang nahuli ko, ikaw. Ayos lang, talagang tapat ka. Sobrang labis na ito. Sugod. Huwag maghintay. Samahan ng kahoy. Hintay ng kahoy. Ang gwapo niya. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Gusto ko lang naman. Imbitahan si Miss Ruian na uminom ng alak. Songguya. Kung may kailangan ka, sa akin ka lumapit. Kung lalapitan mo pa siya ulit, ang mangyayari sa'yo, magiging katulad ng mesa na to. Lumayas ka. Umalis ka na. Sulang. Ang gwapo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya. Mang-aabala sa'yo. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Parang usok, parang usok. Yun ba ang boyfriend mo? Ang gwapo. Siyempre. Natutulog pa ba si Ginoo Professor? Kawayan.
Ginoo Professor. Ang iyong sakit. Huwag mo akong tawaging Ginoo Professor. Tawagin mo na lang akong Ning Shuang. Nakapag-isip ka na ba? Hello. Babalik ka na. Kahit saan sa daan. Bumili ka lang ng pagkain. Anong nangyari? Biglang nagbago ng plano si Chuking. Nasa daan na siya pauwi. Ano? Ito. Ning Shuang. Huwag na huwag tayong. Papayag na malaman nila. Ang tungkol sa atin. Ganito. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Magkunwari kang may sakit. Ayusin ko lang ito. Mabilis, umalis na. CJ. Sulang. Bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Nasa kwarto lang ang ate mo. Paglalabas ng misyon. Paalisin si Linyi. At kahiya-hiya siya. Gantimpala ng 10 milyon. Isa na namang ganito, na misyon ng pagbibigay ng pera. Ayos. Salamat sa iyo. Hindi ko inasahan na tinulungan niya si Ning Shuang at si Chuking ng napakarami. Pero bakit kailangan niyang tulungan si Lin Feng na lalaking iyon? Sino ba talaga siya, mabuting tao o masamang tao? Pasensya na kahapon. Inaalagaan ko ang kapatid kong babae. Ngayon, bumalik na ako. Kapatid na babae. Ako na ang bahala. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Tama nga ito sa orihinal na kwento. Masyadong maingat. Ganyan ka na. Nakasakay sa wheelchair. Paano kita aalagaan, ate? Mas mabuti pang ako na lang ang mag-alaga. Hindi pwede. Bakit hindi? Ikaw, isang mayamang binata. Alam mo bang mag-alaga ng iba? Sa tingin ko, gusto mo bang magtangkang gumawa ng masama? CJ. Kaya. Magsasagawa tayo ng kanya-kanyang putahe. Sino ang mas masarap ang gawa? Siya ang mananalo. Hayaan si Chuking na maging hukom. Kung manalo ako, kailangan mo pang humingi ng tawad sa pagdudahan sa akin. CJ. Kung talo ka, huwag ka nang lumapit pa kay Chuking at Sister Ning Shuang. Walang problema. Sulang. Sumuko ka na ngayon. May pagkakataon pa. Sulang. Tiyak ang talo ngayon. Kuya Linyi. Pero mula pagkabata, nagluluto na siya mag-isa. Mas magaling pa sa mga chef ang kakayahan niya. Kung hindi ka marunong magluto, huwag na lang gawin. Huwag mong sunugin ang kusina. Ito. Maganda. Anong silbi nito? Ang mahalaga ay ang lasa. Kuya Linyi. Anong nangyari? Hindi pa. Kuya Linyi. Anong nangyari?
Ang sarap naman ito. Impossible. Ikaw na isang mayamang anak. Paano magiging ganito kagaling ang pagluluto mo? Paanong? Ikalawang binatang anak ng pamilya Lin. Nais mo bang tumakas sa utang? Pasensya na. Ano? Hindi marinig. Pasensya na. Binabati kita, host. Natapos ang misyon. Pumasok na ang 10 milyong ba? Ayan, ganyan dapat. Kung maglalakas loob kang galawin, sina Chu King at Ate Ning Shuang, hindi kita patatawarin. Kumusta? Kumusta? Masarap ba? Ganun. Ganun lang. Kaya kinuha ko na. Kaya kumain ka ng dahan-dahan. Siya, marunong magluto at gwapo. Muda. Gantimpala sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, dalubhasa sa medisina. Na ipamahagi na. Ang galing naman. Sa utak ko, biglang nadagdagan ng maraming kaalaman tungkol sa medisina. Pakiramdam ko ang galing ko na sa medisina. Mas magaling pa yata ako kaysa sa mga eksperto. Kuya Sulang, wala tayong klase ngayon. Maaari mo akong samahan. Mamasyal. Itong babae, anong kasalanan niya? Pero sakto lang, mabibili ko na. Mga sangkap para sa paggawa ng pampaputing gatas sa mukha. Mga halamang gamot na kailangan. Subukan natin ang bisa. CJ, sasunduin kita mamaya. Hindi ko alam kung ang galing ko sa medisina ngayon ay kaya nang pagalingin ang kanyang binti. Kung maaari, dapat agad dumaas ang magandang pakiramdam ng magkapatid. Dapat agad. Napuno na ito, di ba? Anong ginagawa mo? Bakit mo itinaas ang palda? 7, tayo. Huwag mong iisipin. Sulang. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Nakita ko na. Naibigay ko na sa kanya. Baka ang gusto niya, makain ang magkapatid. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa totoo lang, mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina. Talaga bang may alam ka sa medisina? Mukhang gusto mo lang mang-abala sa akin. Ate Ning Shuang. Naniniwala ka ba sa akin? Ako. Alaynan. Huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang walang alam na spoiled brat. Paano siya magkakaroon ng kaalaman sa medisina? Chu King. Tayo. Subukan na lang natin. Sino ang nakakaalam baka maayos niya ito para sa iyo? Kahit na hindi niya maayos. Ay. Titingnan lang naman ang binti. Sinasabi mong araw-araw akong bigyan ng masungit na mukha. Nakikita mo ba? Pumayag na ang ate mo. Bilis, buksan mo. Anong ginagawa mo? Ayos na. Itong mga binti. Maaari kong pagalingin. Mukde, paano ito posible? Sigurado ka bang kaya mong pagalingin? Ang binti ko, tiningnan na ito ng mga doktor noon. Sabi nila hindi na ito magagamot. Sulang, talagang magagamot mo ba? Pero naman,
Kailangan mong bigyan ako ng ilang araw. Kailangan kong bumalik para maghanda ng mga gamot. Sister Ning Shuang, anong ginagawa mo? Para mapagaling ang hita ni Chuking. Palagi nang ganun. Ang pinakamalaking hangarin ko. Basta magamot mo lang siya. Kahit ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Sige na. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ginoo. Narito ang mga gamot na kailangan mo. Ipapadala ko ito sa iyong bahay mamaya. Sa pamamagitan ng tao. Anong basura ito? Walang silbi. Sa halip, pinalala lang nito ang kalagayan ng aking anak na babae. Pimples? Hindi. Lahat ito ay mga kosmetiko na nagdulot ng pimples sa mukha. Hindi tayo magiging tulad niya, di ba? Huwag magmadali, mga kaibigan. Tayo, Sue, tiyak na bibigyan kayo ng satisfying na sagot. Ano nang nangyari? Manager, ang customer na ito ay kahapon. Bumili ng mga kosmetiko. Noong panahong iyon, may mga taghiyawat na siya sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, sadyang pumunta ako dito para lokohin ka. Talaga. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Siya ang nagkamali ng sinabi. Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Nanay, paano na ako? Makikita ang mga tao sa hinaharap. Kung hindi ninyo masosolusyunan ang bagay na ito, hindi pa tayo tapos. Anong nangyayari? Ang girlfriend ko ay gumagamit na ng maraming taon ng mga produkto ng Sue. Dahil maganda ang kanilang reputasyon, hindi na siya gagamit ulit. Ibabalik na lang. Ibabalik ang pera at produkto. Ibabalik ang pera. Itong dalawang ito ay mula sa himpilan, asawa at anak ng hepe. Kung magiging maganda ang relasyon, malaking tulong ito sa akin sa hinaharap. Tiyakin, mayroon pa tayong isang hindi pa nailalabas na produkto. Kung hindi, hayaan mong subukan ito ni Emmet. Bye, Muday. Muday, ikaw ay. Ito ay aming, ang binata ng pamilya Sue. Si Sue lang, akala ko ikaw ang ganitong mayabang. Bakit? Gusto mo bang gawing maliit na daga ang anak ko? May mga bagong produkto na hindi pa nailalabas. Hindi siya magagawa. Nagsasalita ka ng kalokohan. Pumunta ka sa pinakaloob at kunin ang mga bagay para sa binata. Tama ka, tiyakin. Huwag kang maniwala sa kanya. Ayon sa aking kaalaman, ang mga produkto ng pamilya Sue ay hindi bababasa. 2 buwan pa bago ito mailunsad. Sa tingin ko itong si Sue lang, talagang may masamang balak siya. CJ, akala mo ba ako si Kinshuya? Madali lang apihin. Tiyakin, bakit hindi mo subukan ang amin? Bagong produkto ng pamilya Song, garantisadong may epekto. CJ, pagkakatiwalaan ulit kita. Pwede mong gamitin ang wet wipes na ito. Pampuna sa mukha. Tingnan mo. Tingnan mo. Talagang nawala na. Ang ganda. Ang galing gamitin. Nanay, yung mga tagihawat ko, talagang nabawasan na ng marami. Nanay, talagang nabawasan ang mga tagihawat ko. Ang dami nang nawala. Ayos, ayos, ayos. Walang hanggan. Gagawin ko. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Tungkol sa inyo, su pamilya. Tita Kin, may ilang mga mapagsamantala. Talagang kailangan itong ipaliwanag ng mabuti. Oh, tama nga. Alam ko na may malapit dito. Na seafood restaurant. Maaari mong subukan ito. Saktong gutom na ako. Sandali lang. Sulang. Ano pa ang gusto mo? Baka gusto mong gumamit ng lakas. Hindi nakapagtataka na sa orihinal na kwento. Nakuha ni Song Wai ang suporta ng pamilya Bai. Ayan, Gil. Bai, magtatanong ako sa iyo ng ilang katanungan. Tanong ka na. Nasa proseso kang magka-affin. Noong nakaraang gabi, anong tao ang nakilala mo at naamoy mo ang amoy ng osmanthus? Ayos lang, sulang. Hindi ka man lang sumunod kay Kian. Tara na, huwag makipag-aksaya ng oras sa ganitong tao. Magpatuloy ka. Sige, ipagpatuloy mo. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang na-infect ka. Na-infect? Song Wai, totoo ba ang sinasabi niya? Inuusig ka, Kian.
Ikaw ang aking kasintahan. Paano ko naman? Maisa sa katuparan yan. Siyempre, si Sulang ito. Sinusundan ka niya. Naghahanap siya ng dahilan para saktan ka. Song Guyu. Talaga namang, hindi ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Ayan, Gil. Bye, kung hindi ako nagkakamali, may nagmungkahi sa iyo, na pumunta sa Su, para bumili ng mga pampaganda. Ba't ikaw si Song Wai? Song Wai, ibibigay ko sa iyo, ang huling pagkakataon. Tama ba na ikaw ang gumawa nito? Mali ang pagkakaintindi. Mali ang pagkakaintindi, Kian. Song Wai, talaga ikaw. Hintayin mo ako. Wala pang katapusan ang pagitan natin. Talaga nga. Ang binata ng pamilya Song ang naglagay ng lason. Nabaliw na ba siya? Ayos lang, Bai Qiangxin. Ako ba ang naglagay? Ako lang ang may gamot na ito. Maliban na lang kung papakasal ka sa akin. Kung hindi, habang buhay, hindi mo makukuha ang gamot. Talaga bang iniisip mo na ikaw lang ang may gamot? Dalhin dito. Naghihintay ang kahoy. Nagpapanggap. Siguro takot ka pa nga na. Alam kung anong lason yun sa kanya. Hindi mo alam. Subukan mo lang, malalaman mo. Tingnan mo. Wala na talaga. Diyos ko. Nanay. Ang balat ko. Parang naging mas makintab. Impossible. Talagang imposible. Song Wai. Bakit di ka pa umalis? Sige, Sulang. Maghihintay ka lang sa akin. Xiao lang. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, baka pa rin akong nahuhuli ni Song Guya. Gaano katagal ka man loko, maliit na mahal. Salamat sa iyo. Uy, Xiao lang. May natira pa bang ointment? Bibili pa ako ng isa. Yung ointment na iyon. Anong pangalan? Gusto ko rin, gusto ko rin. Gusto ko rin. Kailangan ko. Gusto ko ng 10. Gusto ko rin. Mga kaibigan, ito ay ang aming ilalabas na bagong produkto. Yuyan Cream. Malapit nang ipinapahayag pagkatapos ng 3 araw. Sa oras na iyon, makakabili na ang lahat. Muda. Ilang beses ko na bang sinabi ito? Hindi ka dapat ganyan kabayas. Yung si Sulang, para lang sa mga babae, 1,000 metro lang ang itinapon mo. Ako at si Hongye, hindi na nga makakain. Nga, pinsan. Hindi naman kami humihingi ng marami. Bigyan mo lang kami ng tig 10 milyon bawat isa. 10 milyon. Pumasok. Sigurado ka? 6 yao lang ba ito? Ayos lang. Naiintindihan ko na. Lumabas ka na. Pinsan. Si Sulang ba? Yung bata na naman, sinayang ang pera. Matagal ko nang sinabi, hindi siya maasahan. Ang sugroup sa hinaharap, mas mabuti pang ako na lang ang mag-manage. Tumahimik ka. Siksiyaw lang, kanina lang. Hindi lang yan nabisto. Ang sabwatan ng pamilya Song laban sa pamilya Su. At nag-ambag pa ng isang formula ng pampaganda. Hindi kayong dalawa, na mga walang silbi. Pinsan. Hindi ka nagbibiro, di ba? Tungkol kay Sulang na walang kwenta. Bakit siya? Tao. Dalhin niyo silang dalawa palabas. Huwag na silang papasukin muli. Suhan Yuan, hindi mo kami pwedeng ganyanin. Hindi ka pakakawalan ng lolo. Hindi ka pakakawalan. Suhan Yuan. Suhan Yuan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko ito tatantanan. Talagang kapatid ko. Mudi. Kuya Sulang, kamusta? Maganda ba? Hindi masama. Itong mga ito, ipabalot mo lahat. Kuya Sulang, salamat sa iyo. Liu Ruyan.
Ikaw nga talaga. Ano ito sa iyo? Nakipagkilala ka na. Sino ng anak ng mayaman? Kapatid na sulang. Tara na. Huwag mo siyang pansinin. Tumigil ka. Pinayagan ba kitang umalis? Talaga, ilang araw lang na hindi kita nakita. Lumakas na ang loob mo. Pag nakita mo ang ate mo, hindi ka man lang bumati. Tingnan mo, papakita ko sa iyo. Turuan kita. Alam mo ba kung sino ako? Bakit ka nang hihimasok? Sa mga bagay ko, bakit hindi ka pa bumitaw? Umalis ka. Magtago ka. Umalis ka. Mahal na mahal, nangahas kang saktan ako. Hindi kita palalampasin. Pasensya na. Dahil sa akin lahat ito. Gusto mo bang maghiganti? Ano? Tinanong kita. Gusto mo bang maghiganti sa mga na nagpalaya sa inyo ng iyong ina, mga tao ng liw? Gusto ko. Pero hindi ako. Kanilang kalaban. Wala kang dapat alalahanin dito. Paano mo nalaman ang mga ito? Hindi mo na kailangang alamin yan. Ang susunod mong gagawin ay maging presidente ng Liu Group. Kampante ka ba? Sa orihinal na kwento, wala siyang ganitong ebidensya ng kasalanan. Pero naging matagumpay pa rin siya sa huli. Pangulo ng Liu Group. Ngayon, tiyak na mas mabilis. Ito ang aking hinaharap. Malaking baraha. Paglabas ng misyon, magsingit ng paa. Gawing, personal na katulong si Guxia Oksu. Gantimpala ng mata ng pagsusuri sa antikes, na nakakakita ng halaga ng mga antigong bagay. Bumaba ka. Muday. Guxia Oksu, may utang ka sa akin na 100,000 yuan. Kailan mo ito babayaran? Ako. Wala akong pera. Maaari bang maghintay ng ilang araw? Huwag nang magsalita tungkol sa paghihintay ng ilang araw. Nandyan ang iyong may sakit na ina. Kahit maghintay ka ng 2 buwan, hindi mo pa rin maibibigay ang 100,000. Ganito na lang, Xia Oksu. Itong 100,000 piso. Ayoko na. Pero gusto mo, maging girlfriend kita. At saka, matutulungan pa kita. Hindi. Kung ganyan ka pa rin, sisigaw na ako. Sumigaw ka. Natural lang na magbayad ng utang. Kahit na dumating pa ang sheriff. Wala akong takot. Sino ka ba? Sulang. Lin Xiao, gusto ko ang babaeng ito. Kung hindi, ibigay mo na lang sa akin. Paano kung sabihin kong ayoko? Gustong-gusto ko ang babaeng ito. Kung hindi ka pumayag, ang ating kasunduan. Su, tingnan mo naman. Ano ang kahulugan nito? Hindi ba't isang babae lang ito? Ibinigay na sa'yo ng kuya. Kaya sumama ka na sa akin. Bibigyan kita ng 10,000 bawat buwan. Hanggang mabayaran mo ang utang mo. O sabihin mo, gusto mo sumama sa kanya. Sasama ako sa iyo. Sandali. Halika rito. Ang cute mo talaga. Tamang-tama. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Ingat ka, Kuya Sulang. Malambot. Hindi kita mapapatawad. Sandali. Salamat sa pagtulong sa akin. Ngunit, sweldo akong sumama sa kanya. Muday, alam mo, ano ang sinasabi mo? Kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang sa akin. Maaari kitang tulungan. Hindi na kailangan. Ganyan din ang sinabi ng mga sangkot. Kailangan mo pa bang makialam? Binabati kita, host. Gantimpala sa mata ng pagsusuri ng antikes ni
Wala akong naramdaman na pagbabago. Mukhang epektibo lang ito sa mga antigong bagay. Pumunta ka sa trabaho bukas. May kailangan pa akong gawin ngayon. Ihahatid ko muna kayo pa uwi. Wow! Ang gwapo niya. Ginoo. Ganyan na lang ba ang pagtatapos natin? Siyempre, hindi. Sulang. Lingi. Wala sa inyo ang makakatakas. Ano na ang usapan sa Pamilya Song? Kumusta na? Nakapagsalita na ang Pamilya Song. Naniniwala akong sa mga susunod na araw ay mapipirmahan na ang kontrata. Kapag pumirma na ang Pamilya Song, kahit na umatras ang Pamilya Su, hindi ako matatakot. Dapat ay maghintay. Dahil sa mata ng pagsusuri ng kayamanan, ang dali-dali lang kumita ng pera. Pero, para sa akin, wala pa ring silbi ang pera. Ang kailangan kong gawin ngayon ay hanapin ang mga naiwan ni Linyi mula sa kanyang amang nagpalaki sa kanya. Ayon sa mga pahiwatig sa orihinal na kwento, sa oras na ito, dapat ay nasa Antique Street pa siya. Hindi ka na ba makatuwiran? Siyempre ito ay una kong nakita. Sinasabi mong iyo ito. Pero bakit ito? Nasa kamay ko. Ang pamimili ay talagang para sa mga may mataas na presyo. Kung gusto mo, kailangan mong magbayad. Ako. Ito ay mga alaala ng ina ni Linyi. Sa orihinal na kwento, ang jade na ito ay nasa kamay ni Song Guyu. Si Linyi ay nagbayad ng malaking halaga para makuha ito pabalik. Si Song Guyu. Talaga namang wala kang konsensya. Tuwing nakikita kita, nasa paggawa ka ng masamang bagay. Sulang. Kuya Sulang. Ang tatay mo. Bakit hindi niya pinahuli? Wala nang magawa. Walang ebidensya. Saka, naghanap pa siya ng tao. Tulungan mo siyang magdala ng kasalanan. Tama. Kuya Sulang, tawagin mo na lang akong Kian-Kian. Sapat na. Kailangan niyo pa ba? Itong jade pendant. Kung ayaw niyo na, umalis ka na dyan. Ayaw na kitang makipagtalo. Ayoko na. Kuya Sulang, marunong ka rin bang maglaro ng Go? Punta tayo dun sa kabilang lugar. CJ. Pakinggan mo yung kanilang pinag-aawayan kanina. Yung babae, parang siya pa rin ang kanyang kasintahan. Ngayon, nagkakaroon sila ng hidwaan. Sobrang kakaiba. Ito na ba talaga ang pampublikong panggaganso? Tumahimik ka. Sumunod ka kay Songwai. Kuya Sulang. Tara, tingnan mo ito. Ang ganda. Magkano ito? Ito ay 500. Bibiliin ko. Sulang, hintayin mo ako. Dalhin siya. Bugbugin. Opo. Hintayin. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Huwag ka nang mag-isip ng iba pa. Siya. Hindi ko akalain na hindi pala para sa katawan ko. Magpapalit lang ako ng damit. May lakad pa ako, kailangan kong umalis. Sir, sisiguraduhin kong makukuha ko agad ang lisensya ko. Tara na. Sixiao lang. Ipakilala mo. Siya ang bagong, personal na katulong ko. Pumasok ka na kay Tita Zhang. CJ. Sixiao lang. Matagal ko nang gustong bigyan ka ng isang katulong. Pumasok ka na. Suhan Yuan. Suhan Yuan. Kung ikaw ay humingi ng tawad sa akin ngayon, at pagkatapos ay
tapos bigyan mo kami ng 50 milyon. Maaari kong pag-isipan ito sandali. Sa harap ni Lolo, tutulungan kitang humingi ng tawad. Tama iyon. Kung hindi, maghintay ka lang. Naayusin ka ni Lolo. Ako. Ano ang balak mo? Kuya. Ikaw. Ano ka ba? May 50 milyon pa. Banta sa kapatid ko. Ayaw mo nang mabuhay. Sulang. Tama na, Sulang. Nakalimutan mo na ba ako? Huwag kang lumapit. Nagkamali ako. Ganito ka ba humingi ng tawad? Papasensya na. Ayan, mas maayos na. Tara na. Maliit na alon. Tama. Ibigay mo ito kay Lolo mamaya. Ngayon ay kaarawan ni Lolo. Pakiusap, kontrolin mo ang iyong galit. Huwag mong pasamain ang loob ni Lolo. Sige ba? Mukde. Ito ay isang maliit na regalo. Ito ay hindi tayo. Siya ba ang malaking pangulo ng Sugroup? Akala ko. Hindi mo tayo pinapansin. Ilang mahihirap na kamag-anak. Hindi na babalik. Lolo. Lolo. Kakausapin ko lang siya kanina sa labas. At binati ko siya. Bigla na lang niya akong sinaktan. Tignan mo. Namamaga na ito. Tama nga. Pinapaluhod pa niya ako sa harap niya. Walang hiya. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa mga pinsan mo? Anong klaseng ugali yan? May respeto ka pa ba sa lolo mo? Lolo. Lolo. Hindi mapagkakatiwala ang anak. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Gusto mo bang magalit ang lolo mo? Sa lolo mo ba? Lolo. Sulang. Galit ka ba kay San? Lolo mo ba? Sa mga ganitong panahon, bakit mo pa pinapansin ang mga bagay na ito? Mabuti na lang. Matagal na akong may inihandang doktor. Dr. Lee. Doktor, kailangan mo talagang iligtas ang lolo ko ah. CJ. Huwag kayong mag-alala ah, Dr. Lee. Pero nagastos ako ng malaking halaga para dito. Siguradong walang problema. Lolo. Sulang, kailan ka? Tumawag ng doktor. Basta kumuha ako ng isa. Kayo lang, ang mag-relax. Lolo, hindi maikakaila. Mukhang magaling ka. Kung hindi ko napanood, ang orihinal na kwento. Talagang mapapaniwalaan kita, na ikaw ito. Doktor. Tatay ko, kumusta na? Pangalan, pangunahing doktor, posisyon. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Kailangang operahan agad. Pero, matanda na kasi ang pasyente. Mataas ang panganib ng operasyon. Kayo, maghanda ka sa iyong isipan. Anong nangyayari? Ayos lang naman. Saan mo nakuha ang manggamot na ito? Wala na. Lolo. Kanina, halos. Ayos na, ayos na, ayos na. Huwag na tayong magsalita. Huwag kang magulo, huwag kang magulo, huwag kang magulo. Kumain na, kumain na. Lolo. Hindi pa siya humingi ng tawad sa akin. Tama. Hindi pa siya humingi ng tawad sa atin. Alanan. Sige na, sige na. Tama, Lolo. Ito. Ito ay maingat. Na inihanda kong regalo para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Ito ay isang singsing ng emperador mula sa dinastyang Ming. Naglaan ako ng 500,000 ang nabili. Lolo, ito ay akin. Sulang. Nasaan ang regalo mo? Huwag naman sanang walang nakahanda ha. Bingi ka ba? Gusto kong makita. Ano to? Sulang. Hindi ka naman ganun kaimbot, di ba? Kaarawan ng lolo.
Isang sirang mangkok lang ang inihanda mo. Muday, Mew, ikaw na nagbigay ng peking bagay. Masyado ka pang may mukha para sabihin ako. Anong peking bagay? Lolo, paano ko naman? May bibigay sa iyo ang peking bagay. Sulang, huwag kang magbula. Sinasabi mong iyon ay peking bagay. Nasaan ang ebidensya mo? Kahapon, Kebang, nasa Antique Street ako. At nakita ko, ang tinatawag mong singsing ng emperador. Gusto mo bang ipakita ko sa boss? Lumapit at kilalanin ito. Tama, yung sinasabi mong sirang mangkok. Iyan ay mula sa panahon ng king, panahon ni Qianlong. Halaga nito, 30 milyon. Ayos, ang regalo ninyo. Nakuha ko na lahat, walang anuman, kahit gaano pa ito kahalaga. Ang intensyon ninyo ay tinanggap ko na. Tama, ang intensyon ang pinakamahalaga. Sandali lang. Yung ginawa mo kanina, na pinagbibintangan mo ako, hindi ba dapat humingi ka rin ng tawad? Lahat naman ay hindi pagkakaintindihan lang. Pamilya tayo, walang dapat pag-awayan. Hanyuan, kausapin mo si Xiao lang. Sa tingin ko rin, dapat kang humingi ng paumanhin. Hongshan, tungkol dito. Ikaw ang may mali. Dapat kang humingi ng paumanhin. Paumanhin. Mudi. Mudi. Xiao lang ah. Hindi ka na bata. Kailangan kitang kausapin tungkol sa kasal. Ang kapareha ay mula sa isang malaking pamilya, isang dalagang galing sa mayamang angkan. Maganda rin siya. Lolo, ang sinasabi mo, sino ba talaga? Yung eldest daughter ng pamilya Liu, Liu Ruru. Ano? Liu Ruru. Anong klaseng tao si Liu Ruru? Hindi niyo ba alam? Nais pa talagang ipakasal si Xiao lang sa kanya. At sa kanya. Mga kabataan kasi, medyo malaya ang kanilang ugali. Normal lang iyon, basta pagkatapos ng kasal. Maayos ang pamumuhay natin. Ayos na iyon, di ba? Tama, tama. Saka naman. Ang reputasyon ni Xiao lang, talagang hindi maganda. Ngayon nga, sa wakas, may dalagang nagnanais na magpakasal sa kanya. Ito ay talagang hindi nangyari sa orihinal na kwento, na isinulat. Yaoruro na babaeng iyon ay pumayag na magpakasal sa akin. Hindi pwede. Tiyak na hindi ako sang-ayon. Umupo ka. Napakawalang modo. Xiao lang ah. Ano sa tingin mo? Nakilala ko si Liu Ruru. Tungkol sa kasal na ito ah. Hindi ka mawawalan. Hindi ito mawawalan ah. Bakit hindi mo siya pinapayagang pumunta? Sinasabi ko sa inyo. Tungkol sa akin, si Sulang. Hindi pa ito. Para sa inyo. Huwag kayong makialam. Alis na tayo. Lolo, tingnan mo siya. Anong itsura nito? Kahoy. Lolo, tingnan mo siya. Tatay. Ano ang gagawin natin? Talaga bang ganito na lang ang magiging kapalaran? Ano na ang usapan sa pera ng pamilya Liu? Paano natin ito maituturing na tapos? Ipakalat ang balita. Sa huli, kahit ayaw niya, wala na siyang magagawa. Si Xiao lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pakasalan mo si Liu Ruru na iyon. Naiintindihan ko, ate. Aalis na muna ako. Sige, umalis ka na. Opo. Ang tungkol sa lumang bahay. Nakatigil ang mga credit card. Para lang sa kanila ang pinapanatili. Ang pinakamababang pamantayan ng buhay. Liu Ruru. Nagmamadali siyang agawin ang aking sulang na kuya.
Sulang na kuya, hindi ko talaga. Hayaan na maagaw ka. Hintayin. Hintayin. Sulang. Talaga bang? Ganito. Siyempre. Ang epekto ng gamot ko. Nakita mo rin ba? Hindi ba't ang binti ito ay may pakiramdam na? Dagdagan mo pa ang aking masahe. Sa loob ng ilang araw ay gagaling na ito. Sige, halika na. Tinatawag kita, batang babae. Palagi na lang nakakunot ang noo mo. Tingnan mo ako ngayon. Hindi kita papatawarin ng basta-basta. Subukan mong tumayo. Halika. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sayang naman. Wala si Linyi yung batang iyon. Kung hindi, makakakuha ako ng magandang impresyon. Ano sa tingin mo? Ako. Talagang tumayo na ako. Subukan natin ulit. Dahan-dahan. Moktay. Tingnan ang bisa ng gamot na ito. Halos bumalik na sa dati. Kailangan lang uminom pa ng ilang araw. Dapat ay ganap na itong gumaling. Sulang. Tama nga. Nasaan na yung batang si Linyi? Hindi ba siya? Lagi ninyong kasunod. Itong mga nakaraang araw. Bakit hindi ko siya nakita? Siya. Anong kasunod? Ang sama mo magsalita. Xiaoyi. Abala siya nitong mga araw na ito. Sa paghahanap ng mga kasosyo. CJ. Aalis na muna ako. Ginoo. Xiaoxiu. Kumusta ang eskwelahan? Nahanap ko na ang eskwelahan para sa iyo. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ka na sa paaralan para mag-aral. Ginoo. Pero ako. Muda. Inilabas ang misyon. Hayaan si Linyi na. Sa loob ng isang linggo, hindi makapagsimula ng anumang kontrata sa pakikipagtulungan. Mga pangunahing tauhan sa kwento ng gantimpala. Visualisasyon ng simpatya. Ginoong Lee. Salamat sa iyong suporta. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoong Lin, anong sinasabi mo? Kung iisipin, dapat nga akong magpasalamat sa iyo. Dahil pinayagan mo akong makakonekta sa pamilya Lin. Linyi. Ang saklap ng pagkakataon. Su Xiao. Talagang si Lin ang boss. Kilala pa niya si Su Xiao. Basta nandyan si Su Xiao, ang ating kooperasyon. Tiyak na walang magiging problema. Si Lee ang boss, tama. Nagkamali ka ng akala. Ang relasyon ko kay Linyi. Hindi masasabi na maganda. Talagang, sobrang ayaw na niya sa akin. Ito, tama. Hindi ako pwedeng makipagkaibigan sa lalaking ito. Anong tinitingin-tingin mo? Lalaki. Bakit ka parang babae? Walang sigla. Lalaki. Bakit ka parang babae kumilos? Nakita mo rin. Ikaw ang pakikipag-cooperate mo sa pamilya Lin. Gusto mo pa bang pag-isipan ulit? Sulang. Talaga bang iniisip mo na kaya mong kontrolin ang lahat? Si Emily Lee ay hindi mag-iisip. Kailangan niyang mag-isip. Huwag kang mag-alala, Su Xiao. Pag-iisipan ko itong mabuti. Ginoong Lee, ano nang nangyayari sa iyo? Napirmahan na natin ang kontrata. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Ang bayad sa paglabag, ibibigay ko sa iyo ng buo. Ako. Ginoong Lee, gumawa ka ng isang napakawastong desisyon. Tama, sakto ang subgroup namin.
May ilang proyekto pa. Kung may oras ka, pumunta ka sa grupo namin, para pag-usapan natin ha. Salamat, Su Xiao. Xiaoxiu. Tara na. Opo, Ginoo. Ginoo, palagi akong may pakiramdam na itong si Linyi. Parang babae. Paano mangyayari yon? Huwag mo nang isipin yang mga walang kwentang bagay. Mayroon siyang narrative na lalaki sa harem na kwento. Paano siya magiging babae? Tara na. Ginoong Lee, anong ibig mong sabihin? Nakapagsina tayo ng kontrata, at ang lakas ng pamilya Lin ay hindi naman kulang sa pamilya Su. Ang pamilya ni Ginoong Lin ay talagang hindi mahina kumpara sa pamilya Su. Ngunit, hindi kayang pigilan ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Ang negosyo ng kumpanya ko, nasa lungsod ng ulap ang lahat. Talagang, hindi natin kayang kalabanin ang pamilya Su. Pasensya na, Ginoong Lin. Sandali lang. Sandali lang. Paumanhin. Hindi ka makakapasok. Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ako ang anak ng pamilya Su. Ikaw, mabahong gwardiya, naglakas loob kang humarang sa akin. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Tama. Naniniwala ka ba? Papasibakin ko kayong lahat sa pinsan ko. Papalayasin ko kayong lahat. Tabi dyan. Pasensya na po. Sabi ng presidente, hindi na kayo pwedeng pumasok sa kumpanya. Ikaw na bastos na gwardiya, naglakas loob kang harangin ako. CJ, tatapusin kita. Parang dinudurog ang isang langgam. Huwag mo akong pahirapan. Umalis ka. Sulang. Sakto ang dating mo. Ano? Pakisabi sa guard na umalis. Yung nangyari sa akin dati. Hindi na kita sisingilin dyan ah. Mahal na mahal. Kuya, sinabihan ka niya. Maganda ang ginawa mo. Nasabi ko na. Huwag mong hayaan. Walang ibang tao na papasok. Ito ang dapat kong gawin. Sulang. Bingi ka ba? Nakikipag-usap ako sa'yo. Hindi mo ba narinig? Tama. Sinampal kita. Ibalik mo ang tawag. Ako ang mananagot kung may mangyari. Anong balak mong gawin? Huwag kang lumapit. Mew, hintay, Mu. Huwag kang lumapit. Ako ang batang amo ng pamilya Su. Huwag kang lumapit. Kuya. Nagawa mo talagang gawin yan. Pinasakit mo ako sa iba. Hindi ka palalampasin ni Lolo. Kung hindi ka aalis, huwag mong sisihin ako. Kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Kuya, ano na ang gagawin natin? May usapan pa ako kasama ang best friend ko. Ngayon, wala na akong kahit isang sentimo. Sisi kay Suhanyuan. Yung babaeng iyon. Kayong dalawa. Galit din kayo kay Suhanyuan. Kay Sulang ba? Sino ka? Ako ang panganay na anak ng pamilya Song. Song kuya. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Basta kayo. Maibigay si Suhanyuan. Hindi pwede. Hindi pwede ganito. Pagkatapos ng lahat ng ito, matutulungan ko kayong makuha ang buong Su Group. Tama nga pala. Ito ang paunang bayad para sa inyo. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. May isang bagay na maaari mong tulungan akong tingnan kung aling mga kumpanya ang may pakikipagtulungan kay Linyi. Alaynan. Siya o lang. Gusto mo bang tutulungan si Lin Feng? Na-check ko na ang taong yan. Hindi siya mabuting tao. Hindi mo na kailangang alalahanin to. May plano na ako. Pagdating ng oras, kapag nakipagtransaksyon ka kay Lin Feng, malalaman mo na. Naniniwala ako sa'yo. O nga pala, siya o lang. Pagkatapos ng kalahating buwan, babalik na ang mga magulang. Sa oras na iyon, sama-sama tayong salubungin sila. Ayos ba? Ginoong Wang, sa pagkakataong ito, naway maganda ang ating pagtutulungan. Magandang pagtutulungan. Sulang. Kahit na sinusuportahan mo, ano ang kay Lin Feng? Siguradong mananalo ako. Ano? Sigurado ka ba?
Pasensya na, Ginoong Lin. Mukhang kailangan nating kanselahin ang ating pakikipagtulungan. Bakit? Katatapos lang natin. Ayos naman ang usapan. Wala akong magagawa. Kung may dapat sisihin, syempre, ang pamilya Su. Ginoong Wang. Manager, may masamang balita. Yung kumpanya na napagkasunduan natin today, bigla silang nagpasya na umatras. Muli. Congratulations, host. Ginantimpalaan ka bilang pangunahing karakter ng kwento. Naibigay na ang visualisasyon ng pagkagusto. Kailangan mo lang titigan ang target para makita ang antas ng pagkagusto. Sa wakas, dumating na. Ang gantimpalang ito. Matagal ko nang inaasahan ito. Hindi ko akalain. Si Ning Xuang ay isa ring tauhan sa kwento. Pangunahing tauhan. Pero tama nga. Siya sa orihinal na akda. Bagamat maaga na siyang nawala. Pero ang buong kwento, malaki ang kinalaman nito sa kanya. Ginoo. Kailangan mong pumunta sa ospital. Nasa ospital ang dalagang ito. Ano? Anong nangyari? Mayroon akong mahalagang bagay. Kailangan kong lumabas saglit. Mag-ingat ka. Magpahinga ka muna. Bakit ka nandito sa bahay ko? May mahalagang bagay akong kailangan gawin. Tanungin mo ang ate mo. Muday. Ek. Siyaw lang. Ayos ka lang ba? Siyaw lang, ayos lang ako. Sabi ng doktor, na natakot lang ako ng sobra. Buti na lang, yung agimat na binigay mo ang nagprotekta sa akin. Sayang, basag na ngayon ang agimat. Basta ayos ka lang. Si Su Hongshan at Su Hongyi, itong mga gunggong na ito, na naglakas loob na saktan ka. Swerte nila, na nahuli sila. Kung hindi, tiyak na. Gagawin ko silang tatlo. Ngayon, ang araw ng pakikipagkasundo kay Lin Feng. Hindi ba sinabi mo, na kailangan mong naroroon? Huwag kang mag-alala sa akin. Sige, pumunta ka na. CG8, magpahinga ka muna. Pagkatapos kong matapos ang trabaho ko, babalikan kita. Aalis na ako. Sige, pumunta ka na. Sige, pumunta ka na. Siyaw lang. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Pakawalan mo na sina Hong Tian at Hong Ye. Ano man ang mangyari, sila ay mga kamag-anak mo. Na, siyaw lang. Sila ay mga bata pa lang. Tumahimik ka. Dapat kayong dalawa magpasalamat na hindi kayo nakasangkot sa bagay na ito. Dapat kayong magpasalamat. Pumasok sila sa kulungan. Kung hindi, tiyak na, gagawin ko silang napakasama. Hila-hila. Mukde. Tatay. Basta't makuha ang kasunduan sa pamilya Su. Kapag natapos na ang transaksyon, ay magiging bukas na ang pamilihan natin sa Yonsheng. Ayon sa naunang kasunduan, ako ang tagapagmana ng pamilya Lin. Linyi. Matagal ka na. Hindi pa nakakahanap ng isang kasosyo na kumpanya. Sa kabila ng iyo, nangangahas ka pang makipaglaban sa akin. Talagang kontrabida.
Ganito ang pagtulong niya sa akin. Lahat ng impresyon nila sa akin ay negatibo. Pero siya naman, hindi ko inakala na ang tingin niya sa akin ay maaari pang maging positibo. Sulang, ang tagal nating hindi nagkita. Uncle Lin, nandito ka na. Ito ang unang pagkakataon na nagtutulungan tayo. Saktong dumating ang mga kalakal. Baka gusto mong suriin muna ang mga ito. CJ, dito tayo dumaan. Tandaan ang ating kasunduan. Naiintindihan ko na. Muday, gusto mong makipagkumpetensya sa pagiging pinuno. Maaari kitang bigyan ng makatarungang pagkakataon sa kompetisyon. Sasabihin ko sa mga tao sa angkan na ikaw ay lalaki. Ngunit nabigo ka. Ibibigay ko sa iyo isang kasunduang kasal. Opo, ama. Linyi, kapag naging tagapagmana na ako, tingnan mo kung paano kita gagantihan. Tama nga. Naku, ang iyong mahirap na ina. Siyang ipinadala ko para gawin yan. Papatayin kita. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Bitawan mo ako. Kung hindi, sabay kita nang sasaluhin. Tatay, tingnan mo siya. Hindi siya kayang matalo. Gusto niyang maghiganti sa akin. Pinakamainit na galit ng tatay ay ang magpatayan sa magkakapatid. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakaahon. Huwag kang magpadalos-dalos. Kailangan mong lumaban. Kailangan pang maghintay hanggang maging tagapagmana ka ng Lin. Sulang, ano ang ibig mong sabihin nito? Ginoo, hindi tama ang kalidad ng produkto. Hindi ito umabot sa pamantayan. Paano ito posible? Ito, ano ang nangyayari dito? Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin ito sa sarili mo. Ito ay hindi possible. Ikaw, syempre ikaw, ang nagpalit ng lihim. Talaga namang napakabobo mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagdududa. Yung nasa ilalim, bilang kasintahan ng mataas na opisyal. Syempre siya ang gumawa nito. Walang silbi. Mula ngayon, nagtatapos ang kontrata ko sa iyo. Kailangan mo akong bayaran ng penalty. 300,000,000. Sulang. Naglalakas loob ka bang lokohin ako? Kasalanan mo. Sarili mo lang ang dapat sisihin. Masyado kang tanga. Susunod. Ang pakikipag-cooperate sa Su-group. Ikaw na ang bahala. Anong palagay mo? Ako. Bakit? Ayaw mo. Gusto ko. Pero ikaw din. Huwag masyadong magalak ng maaga. Yung kargamento ni Lin Feng, kung hindi mo maabot, sa loob ng 3 araw, gagawin ko pa rin. Nakanselahin ang ating pakikipagtulungan. Walang problema. Muday. Sulang. Sa pagkakataong ito, tanggapin ko na lang. Pero huwag mong kalimutan. Hindi pa ako natatalo. Kasosyo, hindi lang ikaw ang nandito. Lin Xiao. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang ganitong tao na si Sulang ay hindi mapagkakatiwalaan. Song Xiao. Linyi. Huwag kang mag-isip na dahil may suporta si Sulang, ay tiyak na mananalo ka. Ang pamilya Song ay isa rin sa 3 pangunahing pamilya sa Yongsheng. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo o mananalo. Kung ganun, dagdagan pa ang pamilya Liu. Liu Ruyan. Ikaw, isang illegitimate child, ay karapat-dapat na magsalita para sa pamilya Liu. Mukha ka namang may dating. Ikaw, isang illegitimate child.
Bakit mo ako tinamaan? Nabulag ka na ba? Itong tao ay bagong pinuno ng pamilya Liu at bagong presidente ng Liu Group. Sinasamahan ng pinuno ng pamilya Liu. Masarap ang pakiramdam, di ba? Mulu, Mukde, impossible. Papalitan ng bagong pinuno ang pamilya Liu. Napakalaking bagay nito. Paano ko hindi malalaman? Totoo ba ito? Tingnan niyo ang cellphone. Doon niyo malalaman. Totoo pala ito. Sige na. Kung ganun, ang susunod na tagapagmana ng pamilya Lin ay si Lin Yi. Tay, isa lang siyang anak sa labas. Paano siya magiging tagapagmana ng ari-arian? Walang silbi. Tatay. Lin Feng. Tandaan mo, may utang ka sa akin ngayon. 300 milyon. Tara na, huwag kang mag-isip ng malalim. Pumirma ng kontrata. Ginoo Song, anong gagawin natin ngayon? Tanungin mo ako. Sino ba ang tanungin ko? Ginoo Song. Sulang. Kasalanan mo lahat. Ano ang balak mong gawin? Ano ang balak mong gawin? Ginoong Lin. Sinabi ng aking amo, na natatakot siya na, mangloko ka sa panahong ito. Kaya kailangan kitang, pahirapan na manatili sa kama. Mama, Papa. Ma. Ayos, ayos. Sabi ni Han Yuan, ang dami mong pinagbago. Noong una, hindi ako masyadong naniniwala. Talaga naman. Sa harap ng bata, bakit mo sinasabi ang mga ito? Tatay, nanay, uwi na tayo. Sumakay na. Tatay. Nanay. Hindi ba sabi niyo? May gusto kayong sabihin sa akin. Sige, ikaw na magsalita. Xiao lang. Tungkol dito. Sa totoo lang, hindi talaga namin balak sabihin sa'yo. Pero ngayon, nakikita kita, na, naging maunawain. Kami, ay naniniwala na may karapatan kang malaman. Sa totoo lang, hindi ka namin, biological na anak. Ano? Kailan nila nalaman ang tungkol dito? Muda. Sinasabi mo na. Noong mga panahong iyon ako ay napalitan ng inyong mga kakompetensya sa negosyo. Ang paglabas na ito sa ibang bansa ay para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Xiao lang, huwag kang mag-isip ng masama. Ano man ang mangyari. Ikaw pa rin ang aming anak. Gusto lang naming makita ang aming anak na babae. Kumusta na ang buhay mo? Totoo naman yan, kahit sa orihinal na kwento. Kahit mahanap nila ang tunay na anak na lalaki, wala rin namang epekto sa akin. Sandali. Anak na babae. Anak na babae ang naging anak ninyo. Nga. Bakit? Pakiramdam ko, itong si Lin Yi, parang babae yata. Kaya, Lin Yi, totoong babae siya. Su Weigyo, kung ayaw mong mawala ang sarili mong anak na babae, dalhin mo ang pamilya mo sa warehouse number 3 sa Pantalan. Tandaan mo, huwag kang mag-ulat sa pulis. Ano? Nabihag si Lin Yi. Malakas na kontrabida. Kahit ang pangunahing tauhan ay mahuhulog. Pinal na misyon na inilabas, mangyaring itaas ang antas ng simpatsya ni Lin Yi sa host hanggang 100%. Gantimpala, panlunas sa lahat. Ang panlunas sa lahat ay kayang bumuhay ng 3 tao at kayang pagalingin kahit butot laman. Tara na. Mama, Papa. Ek. Sama-sama tayong pumunta. Tara. Tama na. Moktay. Sino ka ba talaga? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang tagapagmana ng Lin. Naglakas loob kang i-kidnap ako. Hindi ka palalampasin ang pamilya Lin. Pamilya Lin. Hindi mo ba alam
Ang iyong pinagmulan. Anong ibig mong sabihin? Noong panahon na iyon, nasa isip kong patayin ka. Ngunit isang babae ang kumuha sa iyo. Umalis siya sa Yoncheng. Ako, upang makatakas sa pagtugis ng pamilya Su. Lumayas ako papuntang ibang bansa. Ikaw, bakit mo ginawa ito? Bakit? Bakit? Para makaganti sa iyong tunay na ama, yung walang hiya si Suwego. Dahil sa kanya, nawala sa akin ang asawa at anak. Gusto kong ipadama sa kanya ang parehong sakit. Mufa, Mokday. Halos hindi ko na nakayanan. Huwag kang mag-alala. Bago dumating si Suwego, hindi ka magiging tatlo. Tumigil ka. Wang Xiong, ano ang hindi mo gusto? Lumaban ka sa akin. Huwag mong saktan ang mga bata. Kahit na nakakahiya ka, nabanggitin mo ang mga bata sa akin. Noong sinaktan mo ang asawa ko at mga anak ko noon. Naalala mo ba ang mga bata? Naisip mo ba sila? Wang Xiong, ang iyong asawa at anak. Tumahimik ka. Ito ang iyong inam na anak, di ba? Si Suwegyo. Bibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon na iligtas ang iyong anak na babae. Iligtas mo ba ang iyong anak na babae? O iligtas ang iyong anak na lalaki? Wang Xiong, huwag kang padalos-dalos. Ang pinagmulan ng alitan natin noon ay dahil lang sa kompetisyon sa negosyo. Ganito na lang, basta palayain mo kami. Handa akong lahat ng shares ng Su ipapasa sa iyo. Ako ang presidente ng Su Group ngayon. Basta pumayag ka, pwede tayong mag-sign ng kontrata ngayon. Ayoko. Ang baril na ito ay babala. Kung muli mong gagamitin ang inyong masamang pera para insultuhin ako, papatayin ko kayong lahat. Su Weigyo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka pipili, pinatay ko ang 2 tao. Lahat sila. Nakiusap ako sa iyo. Patawarin mo ang mga anak ko. Nanay. Wang Xiong. Kung papatay ka, patayin mo na ako. Su Weigyo. Kasalanan mo to. Huwag. Wang Xiong. Pipiliin ko. Pipiliin ko. Bilis, pumili ka na. May hangganan ang pasensya ko. Su lang. Xiao lang. Xiao lang. Hintay. Su lang. Xiao lang. Huwag kang magkaproblema, Xiao lang. Xiao lang. CJ. Naglakas loob kayong lokohin ako. Papatayin ko kayong lahat. Paano nangyari yon? Siyempre, nakatali ako sa'yo. Su lang. Bakit ka ganyan katanga? Lagi akong sumasalungat sa'yo. Bakit mo pa ako isinusulong? Para na lang. Para na lang. Gusto mong gawin ang mabuti. Itong bagay na ito. Para sa'yo. Mahalaga ito sa'yo, di ba?
Sobrang nakakainis ka na. Wala kang kwenta. Binabati kita, host. Natapos mo na ang huling misyon. Naipamahagi na ang gantimpalang panlunas sa lahat ng sakit. Xiao Lang, kumapit ka. Paparating na ang ambulansya. Kumapit ka, Xiao Lang. Hindi kita pababayaan. Wag na, 3 na lang. Kung magalaw ka pa. Kung magalaw ka pa, gagawin ko na. Talagang 3 na. Huwag kang magsalita ng ganyan, Xiao Lang. Hindi na ako gagalaw. Nasa bag ko. May gamot. Gamot. Nasa loob ng bag. Gamot. May gamot sa loob ng bag. Kumusta? Mas maginhawa ka na ba? Director Bay. Nandito ang salarin. Dalhin muna ang biktima. Sa ambulansya. Halika. Tulungan mo ako. Iangat mo siya. Dahan-dahan. Mag-ingat. Ihatid mo siya sa sasakyan. Karma lang ito. Su Weigyo. Noong una, sinaktan mo si Liang. At ang aking pamilya. Naisip mo ba ang araw na ito? Wang Xiong. Talaga namang nakakatawa ka. Ang asawa at anak mo ay walang kinalaman sa kanya. Sila pa nga ang nagdulot ng pinsala sa kanya. Paano ko naman masasaktan ang anak kong babae? Alam ko na sinasabi mo iyan. Gusto mo akong pasamain. Sinasabi ko sa'yo. Impossible. Noong panahon na iyon ang kasong ito, ako ang humawak. Ayon sa investigasyon, ang iyong asawa, matapos magsara ang iyong kumpanya, patuloy na pananakit sa kanila. Patuloy na pananakit sa kanila Led. Kasama ang iyong anak na babae, na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Hindi. Ako. Sinasaktan ko ang aking asawa at anak. Bayaran. Mumu. Inay. Pasensya na. Matagal na ang nakalipas. Bago ka nakabalik. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, babalik ako upang makita ka ulit. Tama nga pala. Yung 2 anak ninyo, maayos ang buhay nila. Huwag po kayong mag-alala. Ma, aalis na muna ako. Babalik ako para bisitahin ka. Xiao Lang. Nahuli na si Wang Xiong. Talagang may utos siya sa likod. Maraming maruming bagay na ginawa ni Song Guyu. Ngayon, hindi na makakatakas ang batang iyon. Tatay Bai. Salamat sa iyo. Tara na. Simula ngayon, pamilya na tayo.